Alright, mega mega love shoutout Masad, good evening po. Mukhang meron silang meron silang ginagawa pero dalawin muna natin itong si Attorney Enzo Recto mga kakabsat. Attorney Enzo. Nandiyan ako, may problema ba yung laptop ko? Parang nagde-delay yung actions. Hindi siya accurate yung speed niya. Mukhang punong-puno na yata. Mukhang kailangan ay format to. Bumabagal mga kabsat. Okay. Naglo-loading ba ako? Ba't parang naglo-loading ako dito sa akin? Kaya Dali lang Ayan. Attorney Enzo Recto. EDSA type uprising para sa patalsikin si Marcos Jr. Pakinggan natin to. Pahiya ang mga DDS. Sa Luneta, nilipat. Napahiya sila. Yan, okay na yan. Napahiya talaga sila dyan. Okay, punto di punto tayo. Punto diretso tayo kay attorney. EDSA type uprising para patalsikin si Marcos Jr. Ang talagang gustong mangyari ng 3 araw ng INC, panoorin ng paliwanag ni Llamas. Sige, pakinggan natin. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Alright, here we go. Bakit ba ang rally nila, Rally for Transparency and for a Better Democracy? Well, yung original na kwan dyan, original na mensahe, kung makikita mo yung kanilang mga t-shirt, no? Kwan yan, rally para sa kapayapaan. Shout out Furious Protector. Rally para sa kapayapaan at may prayer component. Dahil mga religious groups yung pupunta dyan Diba? Iglesia ni Cristo, JIL, KOJC. So hindi pwedeng walang prayer component. Pero nakalagay sa kanilang mga t-shirt ay kapayapaan. Medyo ironical dahil parang hindi kapayapaan yung objective. Parang yung kapayapaan ay disruption, uprising, no? Destabilization. Parang lang, no? Parang yun ang layunin, no? Kaya hindi naman lost sa atin attorney na pag ikaw ay magrarally ng 3 days or more, parang pa yan EDSA type uprising. Di ba? Yan yung template ng uprising. Bakit ka naman mag-i-stay ng tatlong araw mahigit? No? Kung ang habol mo lang ay prayer for peace. No? Ibig sabihin, meron kang layunin, may gusto kang matrigger na event. No? Kaya maghihintay ka ng 3 araw o mahigit. Diba? Kaya mahirap naman paniwalaan na nandyan lamang sila para magdasal para sa kapayapaan. Itong democracy and transparency, ngayon na lang yan Ngayon na lang nila ginagamit yung tema na yan. Before, nagsasalita si Marcoleta. Sabi nila, kapayapaan. Yun na. Nung nangyari itong kay Saldico, tinawag nilang transparency and democracy. Ibig sabihin, hindi demokratiko yung gobyerno. Hindi demokratiko yung kalagayan natin ngayon. Hindi makatotohanan yung gobyerno. No? Sinungaling at tinatago yung katotohanan. So nagbago na yung mensahe. From prayer rally for peace, ngayon ay transparency and democracy. Mahalaga yun. Dahil simula na yun ang banat. No? Simula na yun ang banat. I'm sure, dyan sa gagawing rally na yan, magsasalita na dyan si Marcoleta, magsasalita na dyan si Barsaga, yung paborito mo, no? Magsasalita na dyan, baka mag-meow na siya dyan, no? Hindi ako magugulat kung meron silang surprise guest, surprise speaker, no? Na bigla na lang pupunta dyan, no? So, makikita mo dyan itong mga kakasuhan. I'm sure si Joel Villanueva nandyan. I'm sure si Chavit Singson nandyan. No? Kaya yung malinaw na ito ay isang rally para pabagsakin ang gobyerno. Kaya kung makikita mo, attorney, naglabas na rin ng statement yung evangelical churches
yung Catholic Church, yung mga individual cardinals and archbishop na sinasabi nila na kinakailangan harapin ito head-on, no? But within the legal constitutional framework. Wag tayo magpagamit dito sa gustong dalhin ito sa extra constitutional revolutionary government or junta. No, yun yung sinasabi. Halos pare-parehas yung sinasabi. Nagsalita rin yung military. Si Browner at saka yung chain of command. Kahapon, kung nakita mo yung kanilang statement, kung nakita mo sa salita, na hindi kami papasok sa anything extra-constitutional. Ang loyalty ay sa konstitusyon, sa batas, at sa ngayon, yung gobyerno na kumakatawan nitong konstitusyon na ito. No? Yun ang sabi nila, hindi kami makikialam dyan. Kaya, ibig sabihin, attorney, the lines are now drawn. Dito sa magrarally at dun sa, ang tingin dito sa rally, ay malinaw na destabilization, pababagsak ng gobyerno. Huwag nang itago sa rally para sa kapayapaan. Huwag nang itago sa prayer rally. No? Huwag nang itago dito sa sinasabi nilang demokrasya at saka transparency. Malinaw naman yung objective dyan. One command is all it takes to turn a poster into a waistband, banner, or coupon. Get a full set of free. Di ba, attorney? Actually, mayroong luneta, mayroong EDSA. Itong nandito sa EDSA, ito yung ang mas i-initiate dito sa EDSA, yung grupo ng United People's Initiative, UPI. Alam naman natin itong UPI, ito yung binubuo, ito yung grupo nila Greco Bellica, nila at saka yung dito sumasama si Chavit Singson eh. Diyan din yung mga retired officers ng AFP. Ito nung September 21, ito yung nagrally doon sa Gate 4. 'Di ba? Yes. United People's Initiative. Ito talaga yung nag-a-agitate na tumungo sa people power hanggang withdrawal of support. Itong doon sa Luneta, parang dumidistansya pa ang Iglesia ni Cristo. Kaya ayaw ng Iglesia yata na isang venue lang sila lahat eh. Parang yung nakaraan kasi September 21, ang konti lang noon eh, isang platitong Manila yun eh. Yung pumunta sa Gate 4, di ba? Ngayon, mukhang magpapadala ang Iglesia daw dyan sa People Power Monument ng 50,000 na tao. Pero ang bulto nila sa Luneta, yung bulto. No? Pero ang mangyayari dyan, Ald, yung Luneta, hindi masyadong magiging matapang dyan ang mga speeches. Pero pagdating doon sa EDSA People Power Monument, kasi nandyan na naman sila Pokis, nandyan sila Mitran. Yung mga talagang openly na nanawagan actually, tinanong yung programa nung The Spokes, yung dalawang dating spokesperson, si Lacerda sa si Angeles, Trixie Cruz. Nandun si Mike Defensor. Guest din si Pokis, retired Major General Pokis. Tinanong ni Mike, alam mo naman itong si Mike, kahit hindi naman siya yung host ng programa, pero kasama ba siya doon? Sa host? Sa bagay. Hindi ko sure. Dati rin siya spokesperson ng panahon ni Gloria eh. Hindi ko pinapanood yun. Buti pa ikaw, pinapanood mo. Inaalam ko lang kung ano bang takbo ng mga sinasabi nila. Anyway, ang sabi ni Pukis ganito. Ang tanong ni Mike Defensor, General, halimbawang marami na yung tao. Ano bang posibleng mangyari dyan? Actually, leading yung question ni Mike. Ang sabi ni Pukis, ay iba kasi yan eh. Sa military, may command. Pag sinabi ng military ganitong gawin, susunod. Pero dyan, wala na tayong control dyan. Kahit organizer tayo niyan, kapag dumami yan at nanawagan na ng kung ano-anong panawagan, hindi na natin makukontrol yan. Actually, doon mo makikita na leading sila sa ganon. Gusto nilang i-develop yung ganong senaryo na bakit 3 days? Kasi sa unang araw, ganitong bilang at ganito yung mga sasabihin. Hindi makapagtataka
kung ang third or fourth na video ni Saldico ay ilabas, magpapainit sa bukas halimbawa, lumabas ang third video. Sa susunod naman na araw, may pasabog na naman si Saldico. Gagamitin nila yan. Gagamitin nila yung mga ilalabas na yan ni Saldico para uminit ang sitwasyon dyan sa mga rallies na yan. At ang gusto nila dyan, ma-agitate ang military. Kasi ang military, sa tingin nila, hindi pa umaabot sa punto na tinitingnan si PBBM na involved sa lahat ng to. So ito ngayon yung gagamitin nila, yung kay Saldico na video. So sa tingin mo, Nald, kapag ganyan ang nangyari na unang araw, tapos pangalawang araw, tapos sasabayan pa ng mga propagandang ilalabas nila, yung kay Saldico na mga video, mas maglalabas ng mga dagdag pang mga pasabog. Sa tingin mo, makakreate kaya sila ng gusto nilang, sa atin, tawag natin dyan, critical mass sa atin ng mga progresibo Yan ang gusto nilang patunguhan makakreate ng malaking bilang na hindi na makontrol kahit ng gobyerno, tuloy-tuloy na yan. Yun lang. So nakikita natin yung uprising na plano nila kung sakali man na talagang hindi na mapipigilan yan ng mga pulis. Pero I doubt, no? Kasi talagang mahina yung puwersa ngayon, yung kumpara nung last. Hindi tulad dati talagang ngayon, medyo sila. Tahimik ngayon, pinaalis pa nga yung mga pulis di ba? Sa loob ng yung isang leader nila diyan. Pinapaalis sila yung mga pulis. Syempre yung trabaho ng pulis, i-secure lahat ng tao, no? Ang kaligtasan. Pero yun lang. Ako po, magsisiiyakan na naman sila. Lalo na yung mga garapata kasi pinalayas sila. Nandun sila sa niwasan. Mga vloggers. Tapos sinabi pa dito, pati daw si itsura, sabi ni Sir Furioso, yung itsura ni Joey Cruz, ni Trixie, pati si Eric Celis, parang humiwalay yung kaluluwa nila nung tinaboy sila. Really? Masilip nga yan kung nasaan yung mga pagmumukha nilang yan. Mag-last topic tayo bago tayo mag-dinner. Last topic tayo. Punta natin si attorney. Sino mga attorney? Si Attorney Claire na mismo. Punta natin si Attorney Claire. Okay. Attorney Claire, where are you?